kanyang karaniwang, walang pakialam na asawa ay hindi nangahas na pagsilbihan. Ang sarili pagkain habang kumakain, namumulot pa siya ng mga butil ng kanin na nahulog sa mesa at ipasok ang mga ito sa kanyang bibig. Noong una, akala niya ay pinaglalaruan lang nitong biktima, kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit pagkatapos ng dalhin lamang ng yaya ang isang tray ng pagkain, tumalon siya sa kanyang mga paa takot, na para bang palagi siyang binubuli. Noon lang napagtanto ng lalaki na may mali, at inutusan niya ang kanyang katulong pumunta sa ilalim nito. Hanggang sa nakita niya ang surveillance footage ay napagtanto ng CEO na mali ang pagkakaintindi niya kanyang asawa. Malinaw na ang mapanlinlang na babae ang sadyang nakikipag-away, ngunit nagkamali siya inisip na hindi makatwiran ng kanyang asawa at pinagalitan pa siya sa publiko. Nang gabing iyon, espesyal na binili niya ang paboritong chongsam ng kanyang asawa, umaasang humingi ng tawad at gumawa ng mga pagbabago. Ngunit hindi niya isinuot ang chongsam na ibinigay nito sa kanya, sa halip dumalo siya sa handaan isang murang evening gown. Ito ay dahil lamang sa hindi na siya ang mapagmataas, mayaman na binibini na siya noon. Sa nakalipas na ilang taon, ang patuloy na pambubuli na dinanas niya sa bilangguan ay matagal nang humina ilabas ang lahat ng matatalas niyang gilid. Ang babaeng dati ay buong tapang na maghahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya at kung minsan ay naglalaro pa nga maliit na laro ng isip sa harap niya. At kahit na ang lalaki ay nagsasalita ng mga salita ng paghamak sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lambing siya at palagi siyang tahimik na pinoprotektahan siya. Ngunit isang aksidente ang sumira sa lahat. Noong araw na iyon, nasaksihan niya ang pag-aapi sa kanya, ngunit nagkamali siya sa paniniwalang ito ay isa lamang pakana upang makuha ang kanyang atensyon, kaya hindi niya pinansin ang mga pag-iyak nito para humingi ng tulong. Sa huli, ang kanyang pakikibaka ay bumagsak, na humantong sa isang kakilakilabot na trahedya at siya ay nauwi sa likod mga bar. Ngayon, sa muli nilang pagkikita, hindi na niya taglay ang dati niyang hilig, hinarap na lang niya sa kanya ng malamig. Mr. Jan, nanginginig ang lalaki at hindi makapaniwalang nagtanong, "Anong tinawag mo sa akin?"